So, welcome to another vlog. Today is 6:40 a.m. ng Friday. So, I am morning shift today and I usually begin my day with at least 3 to 5 minutes of prayer. So, nag-start ako as meditation, mga 5 minutes, ganyan, tsaka ako mag-pray para to set the mood ba in the morning. So, I usually pray for my shift to end well. So, start na nga ng duty ko, guys. On the way na ako dito for my duty in morning shift. So, gaya nga ng title ng aking vlog ngayon. So, I will be the in charge for today. So, bago pa ako dito sa hospital na to, mga 1 year pa lang ako, pero pina-in charge ng lola ninyo. Diba? Ang saya-saya. So, ito nga yung hallway ng hospital namin. So, as mapapansin nyo, wala pang masyadong tao. And ito yung main entrance ng aming unit. Yung unit po namin pala is a male medical ward. So, ito yung mga rooms namin. Ito yung hallway. As you see, wala kayong makikita masyadong pasyente sa ngayon kasi sa ngayon tulog pa sila. Ang mga kasama ko rin, wala pa din kasi nga maaga akong pumasok kasi ako ang in charge for today. So, begin my in charging shift. Kailangan magbilang ng mga narcotic. Yes po, may vault po kami dito para sa mga narcotic like midazolam, fentanyl, morphine, pakapetidin. So, sa pagre-receive ng mga to, kailangan ng concentration. Dapat dalawa kayong nag-check niya. Mga nagtatanong kung bakit may mga fentanyl, midazolam, at morphine kami sa unit, it's because we are catering sickle cell patients and mechanical ventilated patient. So, sa mga ganyang cases, kailangan namin ng mga midas, mga fentanyl, ganyan. So, mapapansin nyo, 7 o'clock pa lang ng umaga, and yan, busy na ako guys, busy na ako talaga. So, nag-allocate ako ng mga pasyente sa each and every staff na colleagues ko. So, lahat yan ginagawa ko early in the morning para pag dumating sila, eksakto, 7 or 7:15, alam na nila kung ano yung mga allocations nila. So, sa pag-assign ng allocation sa mga pasyente, dapat alam mo rin yung capacity ng staff mo. May level 1 to 4 sa mga pasyente. Kung level 4, sila yung mga naka-mechanical ventilator, sila yung mga kailangan ng assistance at saka close monitoring. So, sa mga pagkakataon na ganyan, dapat yung staff na nakalaan sa mga ganyang patient is may certificate ng ACLS at saka BLS, especially conscious sedation. Kasi nga, we are dealing with midazolam and fentanyl, so kailangan alam nilang computation ng mga gamot for conscious sedation. So, sa ngayon, ayan, chine-check nila kung ano yung mga allocation nila this morning, anong role nila during code blue, anong role nila during disaster, anong mga house task nila gaya ng pag-check ng defibrillator, pag-check ng crash cart, at pag-check ng mga ABG machines. So, ganyan po nag-allocate. So, as you see, first day pa lang in the morning, ay naku, day, stress na ang lola nyo. Ngayon guys, so nire-receive ko na yung night shift. Tinatanong ko sila ano yung mga special endorsement, like anong admission, may code ba sila sa gabi, kumusta yung oxygen panel, kumusta ang mga pasyente, ano yung mga sitwasyon ng ward during their night shift. So ayun ang mga tinatanong ko during endorsement. So ngayon, 1-to-1 endorsement na sila. Nire-receive na nila yung mga bawat pasyente nila. And so, pag ganyan, ako naman, busy ako sa pag-check ng mga rooms, ng mga papelan. So, kahit in charge ako, dino-double check ko pa rin yung mga defibrillator at crash cart kung may mga blades ba tayo dyan, kompleto bang laringus ko, kompleto ba lahat ng ano. So, chine-check ko rin yung mga gamot, yung mga high alert medication, may mga furosemide pa tayo dyan, hydrocortisone, kompleto ba lahat, yung cleanliness, dapat mine-maintain pa din, kahit in charge ka, parami ka talagang gagawin dyan, mag-check ka rin ng ABG machine, ang ref, lahat yan dapat chine-check, so dapat be sure na lahat ng unit mo is malinis. Hi na lang. So, so ngayon, nasa station na ako. Bilang in charge, kailangan mong
lahat ng mga pasyente mo may diet sa umaga. So, ayan, tawag dito, tawag doon, tawag sa laundry. Dapat be sure na may mga linen ka para may magamit ka sa admission. Ang mga diet, dapat be sure na lahat ng pasyente mo may diet, including yung mga bantay. Dahil kung hindi, ay naku, magkakaproblema ka. Early morning pala, magkakaproblema ka na sa mga pagkain. So, marami talagang gagawin, guys. Ang isang in charge. At kahit in charge ka, yes, hindi ka excuse. Maghahawak ka pa rin ng pasyente. So, ayun na nga, nagre-receive na ako ng aking pasyente. So, ang hawak kong pasyente ngayon is 5, 3 naka-mecbent at saka 2 ambulatory. So, dahil ako yung pinaka-senior sa kanila, ako lahat mag-hawak ng naka-mechanical ventilator. Hay, nako na lang, Jai. Ang saya-saya talaga ng trabaho ko dito sa Saudi. Dahil dyan, magre-renew pa ako ng 10 taon. Ano? Diba ang saya-saya lang? Ayan, napaka-stricto ko pagdating sa endorsement. Pagtapos pag-receive ng pasyente, ayan, mga outgoing, masaya na sila. Kasi pauwi ng mga lola. So at the end of the day, ayun, nairaos din namin ang aming shift. Hay, nalambutin na lang, wala kaming code. At ayun, considering na mga bago mga kasama ko, mga 6 months pa lang to under probationary. So, ayun guys, thank you. Hanggang dito na lang, masayang duty sa lahat ng mga nurses. Ayan, happy lang para sa pangarap. Push-push lang, kahit mahirap. Thank you for watching.